Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ano ang mga bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado. Bagong taon, bagong buhay at bagong pagkakataon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy New Year! Ako po ulit si Chicky Holman Yulo dito po sa Rekado. I'd like to invite you to listen to us via 702 DZAS AM band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And listen to us via internet through febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, dahil tayo mapapakinggan rin sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, at you may also see the past, yung mga earlier episodes ng Recuerdo at Rekado sa YouTube channel. Okay. Kumusta na po kayo mga kaagapay? How have you been? It's a Saturday once again and welcome to Rekado. Okay, so weekend ngayon. Ang question ay, itong nakaraang 3 linggo, okay? Ito, nagbagong taon na. Kasi itong January, talagang buong January, bagong taon yan. Ano ang plano mo na ngayon, na 2025? Yes, last week na ng taon, pero tandaan mo, mga kaagapay, hindi ito sabi nga nila, yung last week ng taon of 2024, tsaka yung ngayon, ang dami mong iniisip, ang dami mong gustong gawin. Pero pwede ka magbago. Siyempre dito sa Rekado, kasama na natin yung kwentuhang hatid ng inspirasyon at magandang buhay araw-araw. So, just relax dahil muli na naman tayo magsasalo-salo, kwentuhang bagong taon, bagong buhay at bagong pagkakataon. Yun ang wag mong kalilimutan kasi a new year is always a new year for not just yung mga dreams and what I want to be na goals mo, but also different opportunities, different challenges, new opportunities, and new things that come along your way. New friends, new boyfriends, family members na ngayon mo lang nakita after so long. Tapos mga negosyong maiisip mo kasi bagong taon eh. Kaya naman, ngayong beautiful afternoon, ang tanong ay, ano ang mga bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo? Sumagot at mag-send ng greetings at sa atin pong ongoing live stream. And don't forget to wow, love, and share. Let me first greet our listeners, no? Si Mary Beth Marshall. Hi, Tita Chicky. Love to all of you sa 702 DZAS programs. Thank you very much for all your greetings. Listening now sa programa po ninyo. Hi, Mary Beth. Si Nora Canchela. Alam mo, since day 1, Nora, kamusta ka na? Thank you so much po sa inyong tips and sa inyong prayers, Tita Chicky. Tapos, of course, since day 1, Lynette Fierro Indiano, happy afternoon sa iyo, Tita Chicky. Palagi akong nanonood at nakikinig sa Facebook din. My favorite show. Looking forward po sa palagi sa inyong program. Speaking of Lynette, okay. Kung gusto po ninyo, ako hindi ako nagre-recommenda. Pero ito i-recommenda ko. Kasi kung gusto nyong napakasarap na imbutido, bumili ako. Okay? Bumili ako. Sabi ko, sige, tinan mo ko anong mararating sa amount na ito. Bumili ako ng napakasarap na yummy embutido na si Jolly's Embutido, yung ginagawa ng asawa niya. He isn't selling it commercially, no? He's selling it sa mga neighbors lang, ganun, on the side. Pero I have to give you the telephone number. Yummy
Yummy Jollies Embutidos. Kuha na ng ballpen, ng papel. 0915-627-4811. Ulitin ko po, kay Lineth at kay Jolie, kay Jolly na Embutido, 0915-627-4811. Bumili ako sa Lineth, oh my gosh. Yung iba keep ko sa freezer, pero yung naglalagay na ako ng 2 sa refrigerator. FYI, ubos na, no? Kasi sabi niya ipiprito ko lang ng konti sa konting mantika na hindi malakas ang apoy, slice. Ang asawa ko, kakainin daw niya yon with pandesal or with rice, okay? Siyempre ako with crackers, no? Kanya-kanya, gawin kong merienda, gawin kong almusal. Oh my gosh. Okay, so, yun ha. Pag nag-text po kayo, sabihin nyo na lang, Embutidos, sabi ni Tita Chico. Okay, so, talaga, Lineth, hindi ako nagkamali. Naisip ko nga sabi ko sa ako, hindi tayo mag-order nito, kunyari, every other month. Mag-order ka na, pero may nakastock dyan always, no? Kasi hindi ako marunong magluto ng embutido masarap. Okay. Buena Fe, Aquino, Rio, Florida, since day 1 din. Hi, Miss Chicky. God bless po sa Ricardo. And thank you always sa inyong prayers. Very inspiring. Thank you. Alam mo, Beth, ang favorite ko, yung nagdadasal ako for everyone sa ending ng show. Kasi, alam mo yun, it's from the heart, okay? Sabi naman ni Bebeth Padasas, Diana, hi Bebeth, happy listening to the Chicky shoutout mula sa Santa Maria, Bulacan. Andrea Gabihan, hi! Kamusta Andrea? Noraline Minaldo Servida, magandang hapon Tita Chicky. At si Gloria Lalik Di Mayuga, hi! Alam po ninyo, kaagapay, over 76 years na po, 7 dekada at 6 na taon na ngayon tayo magkakasama sa pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan, inspirasyon, tawanan at maging sa pagbabahagi ng mabuting balita sa atin Hesukristo. Para po sa mga bagong tagapakinig ng Far East Broadcasting Company sa Philippines, kami ay isang non-profit at non-commercial media station. Ito pong FEBC DZAS 702 Radio TV. Kaya po, nagnanais yung pong mga nagnanais na maging kabahagi namin ay bakit ang hindi mag-join kayo. Tapos, i-check po ninyo ang detalyadong impormasyon. Maaari po kayong i-message nyo ang aming Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio para sa mga detalya ng aming bank accounts. Pwede rin po kayong mag-GCash para sa aming QR code at pwede itong i-scan. Okay? Hindi sa aking GCash, wala akong GCash sa radio station mismo ha. Tandaan mga kaagapay, siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Okay. Bago ako magka-weekend, gusto ko lang batiin. I met this wonderful he's a doctor that I haven't met before, but apparently ang mama niya is such a big fan natin, no? Si Dr. Aimwell de la Cruz of Medical City, chairman siya of the Department of Medicine. I want to give tribute to his mom because we talked about his mom, na mami ni Dr. Aimwell de la Cruz. Sabi si Mami Amelita Eusebio de la Cruz, kasi sabi ko, tinanong ko, sino nag-inspire sa'yo na mag-doktor? Ay, ang mama daw niya. She's 86 years old now, loving and friendly. Sa kanya daw, sabi niya, sa kanya nagmana ang kanyang anak na si Dr. Aimwell. Loves reading newspapers, knows how to do YouTube. Naku, butin lang, si Mami marunong mag-YouTube. Tapos,
At saka yung updated siya sa lahat ng mga Senate hearings. O sabi ko sa'yo, mas maganda pa yung kasa Netflix manood ka ng mga Senate hearings. So, Mami Amelita Eusebio de la Cruz, ako po ay nagbibigay pugay, plus ako po ay nagko-congratulate sa inyo for raising a wonderful son. Okay. And speaking of doctors, also hi to my BFF, biglang klase man doktor, orthopedic surgeon, Dr. Rafael Claudio ng Medical City din. Nako, hello, Dr. Pael, bitter na yung mga daliri kung alam po niya yung ano bang tawag doon, trigger finger, yung naglalak, nagsastuck yung mga daliri mo. Sabi repetitive motions or if you're a certain age already. So nagpa-inject ako ng nagpa-konsulta ako. Tapos I had this in the past, siguro 6 years ago. Nagpaano ako ng steroid na injections. Ang maganda kasi ako po takot sa injection. I will tell you out there, takot ako sa injection. Pero yung paglagay niya ni Dr. Pael Claudio ay kasabay yung anesthesia. Alam mo yun? Anesthesia sa gamot. Di isang aray. Yun. Tapos sabi ko, magmamask ba ako para hindi mo ako makitang sumisigaw? Tapos sabi niya, sige, lalagyan ka na ba ng busal? Tawa kami ng tawa because I've known him for a long time na. At kaskwela ko pala asawa sa high school. Pero yun, better na yung kamay ko. Okay. Kaya kinikwento ko kasi ang dami kong dinaanan ata this past weeks. Okay. So, ang kawikaan po ngayong araw ay galing sa 2 Corinthians. May nalaglag ako. 2 Corinthians 5, verse 15. Ang Bible na Pinoy version. Kaya kung nakipag-usap ka sa kay Christ, ang isang tao, bagong creation na siya. Wala na yung luma, bago na ang lahat. Okay, yun ang sinasabi. Ano yun sa English translation, Tita Chiki? English translation sa Amplified Bible, okay? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things have passed away. Behold, new things have come. Happy birthday to you! Sa atin mga birthday celebrants, January 13, 1982, Romeo Librada. Alam natin siya as Super Tekla. Kilala siya, isang Filipino actor, comedian, TV host. Unang natagpuan ng kanyang husay sa pagpapatawa sa isang variety show sa GMA Network. Tapos ang Wawawin kung saan ay mahusay siyang mag-host dahil sa kanyang galing na pagpapatawa kasama si Donita Knows. Alam po niyo, mahirap pag-comedian. Ang timing mo dapat perfect. And if you have that gift, wonderful. Okay, January 14, 1985. Ernest Lorenzo Velasquez D. We know him as Enchong D. Isang Filipino actor, host, model, endorser, and politician. Sumali siya sa isang reality show na Star Circle Quest sa Kapamilya Network at dito siya nadiskubre bilang isang artista. Hanggang yung 2017 na makita ang galing ng kanyang pag-arte at naging bahagi ng Star Magic Talents. Nagtapos din sa kolehiyo sa kurso Civil Engineering pala sa Nueva Ecija, University of Science and Technology. Happy birthday to you, Enchong D. Also to my apo Noah, happy birthday to you. 5 years old na yung apo ko. Happy birthday, Nanas there na. Like, how many more sleeps? I'm there na. Okay. January 16, 1988, Catherine Cruz Gonzaga Morada. We know her as Alex Gonzaga. Catherine pala ang real name niya. Okay. Isang Filipina actress, singer, media personality, host, comedian, businesswoman at vlogger. Nagtapos siya
ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa kursong BS in Child Development and Education sa University of Asia and the Pacific. Nagsimula ang kanyang karera at showbiz career noong 2016 sa isang sitcom na Let's Go. Kapatid din siya ng nag-iisang multimedia actress na si Tony Gonzaga. Okay. You know, it's funny pag nakita mo ang mga comedians o yung mga nagpapatawa in real life, sa screen. When you see them in real life, tahimik lang, no? Tahimik lang. January 17, at sinasabi kong tahimik lang, like si Bitoy, si Mr. Michael V. Quiet lang yung mga yan, hindi naman sila yung nagpe-perform pag off-camera, tahimik lang. I have yet to see yung funny people, yung comedians na nagpapatawa pag hindi naka-on ang camera. Usually pag hindi, may kwentuhan lang. Pero walang comedy akong nakikita. Pati si Miss Nova Villa, pagkasama ko si Nova, tawanan lang kami. Pero yung kwento namin, yung sa amin lang. Hindi yung performance, no? Happy birthday to you, January 17, 1993, Ken Steven Angeles Chan. We know him as Ken Chan. Isang Filipino-Chinese actor, singer, model, TV host, and vlogger. Naging maningning ang karera niya yung kasama siya sa teleseryeng Destiny Rose. Gumanap siya sa isang character na transgender at dito sumikat ang kanyang pangalan. Nadiscover din po ang husay sa pamamagitan ng isang entertainment show na walang tulugan na with the Master Showman. Of course, that's our Kuya Germs. Trivia. Si Kuya Germs, noong nagla-lunchtime show pa ako araw-araw, nagkikita kami sa parlor ni Mother Ricky Reyes sa Aurora Boulevard. Araw-araw yun. Ginagawa ang hair niya, ginagawa ang hair ko, araw-araw yun. Pero siya mas maaga lagi sa akin kasi mas maaga yung kanyang radio show at saka TV show. Okay. Kami ni Kuya Germs. At si Kuya Germs, ang pera niya nakalagay sa kotse niya. Hindi nagbabangko. Okay. Yun ang mga trivia. Pero wonderful guy, wonderful human being. At ang daming natulungan ng mga artista na yung mga bata, no, kaysa mapunta sa ibang barkada, no. Okay, happy birthday January 18, 1979, Mark Anthony Fernandez, isang Filipino actor at anak ni Rudy Fernandez at Alma Moreno. Nagsimula sa kanyang buhay artista sa isang teen group na Guapings, kung saan tinangkilik nito itong 90s na kababaihan. No? Yan, lahat ng babae, crush ng bayan siya. Also, happy birthday to din January to my pamangkin, Veronique Sophie Holman Gerard. Hi Veronique, Tant Chiki here. Comment ça va? Ça va bien? Bien, merci. At tutala, happy birthday to you. Okay. At ang mga birthday celebrants ng January, love and kisses sa inyong lahat. Babatiin ko din si Miss Beng sa Julius Babaw na show. Siya yung coordinator ni Mr. Julius Babaw. Hi Beng, how are you Miss Beng? Happy birthday to you. At naghanda ka daw ng mahiwagang pizza. Oh, very good. Ba't hindi mo ako tinawagan? Di sana nag-drive ako dyan sa bahay mo. Total, malapit lang naman tayo. Nga. Sabi ko, hindi mo ko tinawagan, natawa. Okay. Happy birthday to you, Miss Beng. Also, happy birthday, GMA7. Siyempre, ang stylist, at siya ng Pepito Manaloto, si Miss Melody. Happy birthday to you, Miss Melody. Love and kisses mula po sa akin. Okay. Nako, at sa lahat ng celebrants nitong January, happy birthday to you, my Tita Nene Rojas Guerrero. Happy birthday, Tita Nene. I am your favorite pamangkin. I know that. Oy, ang dami nating pag-uusapan ngayon. At ang dami nating
tatalakay tsaka pagkikwentuhan. Bagong taon, bagong buhay. I'd like to invite you to listen to us and text us sa DZAS space message and send to 0917-572-1754 sa Facebook po. 702 DZAS-FEBC Radio. Ako po si Chiki Holman Yulo. Ang tanong, ano ang mga bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo? Okay. Biglang sasagot na ako. Bago ko sagutin ako, unahin natin BJ Pascual. To be honest with you, Tita Chiki, gusto ko na mas mahaba ang pasensya ko sa lahat ng bagay. I feel so matanda. Lagi kasing mainitin ang ulo ko. Hi, hoping Tita Chiki na ma-enlighten niyo po ako. Ay naku BJ, isipin mo, I don't know your schedule. So, yung sabi mo para kang matanda. So, I assume bata ka. Ako, as a human being, as a mother, as a wife, as a friend, as a businesswoman, all, no? As a doggy mommy din. Pag ako kulang sa tulog, number one, alam mo yung mga iba, yung 4-5 days na pala na hindi nakakatulog, yung schedule mo iba, yung iba po tumataas ang BP, yung iba naman nariringit at nabuburingot sa whatever is happening. You have to have the 8 hours to 10 hours na sleep somehow. Kung hindi, somehow, bawiin mo, no? So, itry mo na makatulog ka, ha? Kay Leo de Mesa, naku Tita Chiki, ang gusto kong baguhin sa sarili ko, yung pagiging overthinker ko. At sa lahat ng bagay, ewan ko po ba, parang nagsisimula. Pero, paano ba ako magsisimula? Pero gusto kong maayos ito. Sometimes, you have to stop and smell the roses. Meaning, minsan, hindi ka kailangan go. Alam mo, minsan ang masarap, Leo, okay, mahirap ito kasi kung bata kayo, nakadikit ang cellphone sa'yo, minsan, ilagay mo yung cellphone mo dun sa kabilang table, yung hindi mo naman mawawala. Yun dun. Ako sa gitna ng living room table, yung pag-enter, may malaki akong table, yung parang sa hotel, may malaki akong marble table, yun. Nung ko lalagay yung telepono ko, tapos I do my chores, I sit down on the other side of the room, I read my books, gusto mo mag-flip ng magazine, something, no? I usually read. And or I jot down or I journal or I write yung mga gusto kong prayers, sinusulat ko po, notebook ako niyan. Tapos nililista ko din yung mga properties sa real estate na dapat malaman ko na baka, kasi yung mga clients ko, ganun. So I do that. I stay away from the phone, sa social media. Hindi ako alam mo, tapos I sit there, I do my quiet time and I pray. And those are the moments that you will treasure. I-try mo yun. Minsan huwag kang mag-overthink, relax ka lang. Minsan sumandal ka nga lang sa sopa, tapos o sa upuan mag-slide down ka, tulugan mo. Yung idlip mo yun ng 15 minutes. Wonderful. Try mo, ha? Okay, ngayon pag-usapan naman natin, ha? Dito po sa Tips Part 1 ni Tita Chiki, refresh ourselves and new perspectives in life. Pag-usapan po natin yan sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Paano nga ba natin i-refresh ang ating sarili? Tapos yung mga bagong pananaw sa ating buhay. Kaagapay, alam mo, excited ako sa topic na ito because it's all about me and you and us para sa bagong taon na ito tayo, ha? Hindi pa huli ang lahat to start better and have a better life and, starting today sa ating buhay. Let's change our perspective to have a better opportunity and to reach our dreams in life. Go ahead, keep listening, and make sure you take down notes to the important details. I'm telling you this because isa sa mga gusto kong ma-change sa sarili ko. Akala ko kasi, ang aking brain pareho pa nung ako 25. Ay hindi pala. Noon, kahit na hindi ko po ilista, pag ako tumingala, nakatingin ako sa pader,
natatandaan ko yung aking calendar mula February 1, February 2, February 3, lahat ng gagawin ko, alam ko. Kahit ako tanungin, alam ko. Para akong may visual ng aking month calendar. Okay? That was then. Now, it's kind of different. If I don't write things that are important, makakalimutan ko. Or, hindi ko bibigyan ng panahon. So, I try to make it a point na sinusulat ko yung gagawin ko for today. Kunyari, 1 to 10. Kahit na maliit na bagay. Isusulat ko po. Tapos, i-cross out ko, i-check ko. May cross out na ako, may check pa. Para feeling ko, happy ako na nagawa ko yun. Then and only then, when, I will be able to accomplish. Kasi, yung nakahiga ka na, tapos hindi ka makatulog, kasi baka may nakalimutan ka, sa tabi ng kama ko, may notebook ako doon, nililista ko lahat yung just in case I forget. Because, I think half the battle is won. Mas nakaka-relax ka pag nakasulat na. Para alam mo, wala ka nang makakalimutan. Nagawa mo na. Kasi meron po kayong makakalimutan. Trust me. Kasi ako'y ganyan. Sinusulat ko na nga. Minsan nakalimutan ko pa. So, make sure na nakasulat yung appointments mo. I-plot mo. Ako, mayroon ko isang buwan na calendar eh. Actually, 2. Isang buwan at saka yung susunod na buwan, sinusulatan ko na yon. There was a time, 1, 2, 3 ang calendar ko. Kunyari January, February, March, nakasulat na, nakaplot na lahat. Pinapencil in ko, tapos hina-highlighter ko na kung ano yung mahalaga. Okay? Alright. So, hindi pa huli ang lahat. Magagawa natin yan. Siyempre ho. Kasama natin ang medium.com para sa ating tips and lessons sa araw na ito. Number 1. Don't focus on things, on what's wrong about you. Okay. Meaning, let's look at the positive and brighter you. Ayos lang na magkamali. Wala naman taong perpekto. Wala naman taong hindi nagkakamali. Ang lahat nagkakamali. Kung magkamali ka man, lesson learned para sa magiging new learning natin sa buhay. Gusto mo bang magkamali? Hindi. Nagkamali minsan. But just take it one at a time. We have a perfect God. We may not be perfect, and we are not, believe me. But we have a perfect God who will just scoop us up and hold us. And alam po ninyo, pag ang feeling mo, nobody loves me, meron. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Minsan lang, abalang-abala ka sa pagbilang ng kung ano-ano, nakakalimutan mong meron pala tayong Panginoon sa buhay natin. Number 2, don't feel guilty for taking a break. Ayos lang mag-break. Ayos lang mag-inhale, exhale sa lahat ng bagay. Don't put too much pressure sa sarili mo. Lalo yung mga nakakatanda. Alam mo, pag inanto ka, kunyari, ito sinasabi ko yung halimbawa, wala ka naman sa... Okay, kunyari nasa office ka. Meron kang lunch break. Di yung 15 minutes mong extra, huwag ka nang umalis, magbaong ka para mas makakatipid ka. Tapos hindi ka na maglalabas pa sa baba. Hindi ka na pipila. Tapos meron kang mga 10-15 minutes na isasara yung mata mo. Iidlip ka, alam mo, recharge ka na pagtapos. Ay, magaling ako mag-catnap na ganun. Ako po pag sabi ko, nakikita ko na yung mata ko sumasara. I tell myself, I have to take a nap. Now, if you have the privilege of taking a nap for half an hour or 1 hour, wala naman nagbabawal. Yung mga iba naman na retired na o pa-retire, tulugan mo ng kalahating oras, kaya mo isang oras, go. Why not? May friend ako nagsabi, hindi ka na makakatulog mamayang gabi. I believe me, makakatulog ka pa rin. Ang sikreto daw ay araw-araw, sana ganun ang oras ng pagtulog mo. Not unless meron kang taping o ibang schedule, okay? But don't feel too guilty for taking a break. Number 3, surround yourself with good company. It's very important na hanapan mo ang taong handa kang suportahan. Sila ang tunay at totoong kaibigan at kailanman hindi ka hahayaan. Hindi na baling kaunti ang kaibigan mo. Totoo yan. Ang mahalaga po, totoo at tapat sila. Alam po ninyo ang sabi nga nila, ang kaibigan daw na totoo malalaman mo yung time na
kunyari may sakit ka o something, tapos sasabihin, halika, babantayan ka ako alaga sa'yo dyan. Kahit na hindi po daw kayo magkita ng ilang taon, pag nagkita kayo, parang kahapon lang. Totoo nga. Yun ang mga tunay na kaibigan. You know, ang sabi nga nila, may kasabihan na, the biggest decision you're going to make in your life is to decide to marry. Yung life partner mo na yon, asawa mo, wife or husband, is the biggest decision you'll ever make and the most important decision. Pangalawa, yung sasamahan mong mga kaibigan. Huwag ka po sa toxic. Pag nakikita mo ng gano'n na they're pulling you down, umalis ka. Hindi mo kailangan sila. At pag sinabi mo, wala akong kaibigan, kung yan ang mga kaibigan mo, sinong enemies mo? Wag ka, hindi mo kailangan yan. Sabi ni Tita Chiki, hindi mo kailangan yan. Pag ang relationship ay toxic, get out. Don't walk slowly away. No. Run away. Number 4, spend time alone. Di ba po, sabi ko, minsan, sa isang corner ka lang, mag-prayer time ka, punta ka doon, kung may garden ka, doon ka pumwesto sa harap ng isang bugambilya o kung ano yung halaman nyo doon. Tapos, mag-pray ka. And God is good. Walang masamang isa minsan. Pamper yourself. The more time you spend alone, the more resilience you can build without outside influences. You can make choices for yourself because sometimes it is other people who are in your way and not you. Yung time for yourself, like ako, what I did like the other day, pumunta ako sa parlor sa Mega Mall ni Mother Ricky Reyes, kinausap ko sila, ang nagkukulay ng buko si Emily at si Mau rin yung manager doon, at si Chris yung nagupit ng hair ko. Alam po nyo, it was my quality time for me. Nagpagawa ako nagpakulay ng buhok, nagpa-highlight, hindi ito buwan-buwan ito every few months, no? Tapos hair treatment. Kasi minsan pag may kaedad na tayo, nagda-dry ang mga buhok, no? Nagpagupit ng buhok para feeling mo refreshed ka and recharged, no? And I did that, and then my husband, ikot-ikot siya doon. Mamaya nag-join na rin sa akin. Nakiupo na din doon. Sabi ko, anong gusto mong pagawa? Nagpa-hair treatment yun. Kasi nagpagupit na daw siya ng hair. But these are the things that you do, self-care. Siguro gawin mo once every 4 months, once every 3 months. Hindi naman palagi, okay? And you will just have a wonderful time because you will feel energized, you will feel fresh, you will feel loved. Now, kung ayaw mo nun, baby lotion ka ng legs mo, mag-scrub mo yung may little brush, mag-mani-pedi ka, mag-foots pa ka sarili mo. Kasi ako, ginagawa ko po yun. And yes, si Tita Chiki, kaya lahat yun. Oh yeah, I do my own hair, my makeup, and my cleansing, my skincare. Ako gumagawa nun. Why? Matagal po akong nakatira din sa ibang bansa. Matututo ka naman. Okay? So, number 5, do something fun. Balance your life. Hindi lang laging seryoso. May friend ako, nagkikita-kita kaming nagkikita-kita minsan kami for lunch or early dinner. Matatanda na nga, kaya maaga, no? Tapos, ang cute kasi, wear something, meron kaming theme, wear something pink, wear something blue, o kung ano ba. Tapos, wear dangling earrings and a shawl. Pag wala yung tatlo, ang ending, daladala ko na yung mga shawl, daladala ko yung mga dangling earrings, kasi sila ay mga naka-pearls lang. Tapos, doon kami mag-change costume, happy kami, nagpipictorial kami lang. Ako na ang medala ng shawl, ako na ang ng mga happy colors, ako na po din ang medala ng mga, pumili kayo ng dangling earrings. Have you seen grown-up women na natataranta pagpili ng grown-up ng dangling earrings na isusuot? Sa aming lunch, wala naman ibang tao, kami lang naman, pero yun ang aming kaligayahan. Okay? So that could be something fun. Gusto mo magsine kayo together, matapang ka na magsine, go!
o gusto mo nakataas ang mga paa nyo, manunood kayo ng TV o ng Netflix together, go. Whatever makes you happy. You want to go walking with your friends, magbayad ka ng 50 pesos sa mall, mag-Zumba classes, why not? Go and have fun because you have to laugh. Laughter is the best medicine, believe me. Stories for the heart. Welcome to Stories for the Heart. Ako po ulit si Chiki. Dito po tayo every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock sa Recado, sa DZAS FEBC 702 AM. Alam po ninyo, itong kwento natin ay tungkol sa anak ng OFW. Alam po ninyo, inipon ang ipinadalang allowance ng kanyang nanay. Inabot na ng isang drum ng pera. Oh my! Namangha at kinatuwaan ng netizen si Jordan Tolero dahil sa kanyang pag-ipon na umabot sa isang drum ng pera na ipinipadala ng kanyang mama na si Gemma Tolero, isang OFW. Noon man ay nag-iipon na si Jordan sa 2 tab na puro barya na ang laman. Kwento ni Nanay Gemma, bata pa lang yan ang kanyang anak, hilig na nitong mag-ipon at hindi gumagastos basta-basta. Umani naman ng samot sariling positibong reaksyon at komento ang mga ginagawa ng atin na tagapakinig o panood ng kanyang mga tagabasa ng kanyang mga sinulat sa Facebook o sa blog. Ayan. Ginawa niyang pagpahalaga. Yung importance na ginawa ni Jordan sa pera na pinaghirapan ng kanyang nanay sa ibang bansa. Kasi naman ibang bata na ubos sa isang pikit ng mata mo, ando na, no? Gone the money. Kaagapay, nakakabilib ang mga ginawang kabutihan ni Jordan sa pagpapahalaga ng pera na ultimo sentimo na mahalaga, nakatumbas ang pagod ng kanyang ina. Ay Jordan, ang Tita Chiki is so proud of you. Good job sa iyo Jordan, naway ang isang perang naipon ay gamitin sa tama at pakipakinabang na material. Hindi po kasi, di ba, ang mga kwentong naririnig natin, naubos yung pera na pa-drugs, na pa-here, na pa-there, na pa-wrong na barkada. Alam po ninyo, pag nakakarinig ka ng ganito, nakakataba ng puso. Yung bang hirap mo as a mother na nagkakayod ka sa ibang bansa, imbis na ikain mo, ipapadala mo na lang sa mga anak mo. Nako, na ano ko na yan, na feel ko na yan. Kaya ako, maraming salamat. God bless you more, Jordan. At naku, nakaka-proud naman, Nanay Emma. Proud na proud ka, Nanay Emma Tolero, sa anak mo. Natutuwa kami. At yan po ang ating Stories for the Heart. Stories for the Heart. Ang topic po natin ay bagong taon, bagong buhay at bagong pagkakataon. I think ang mahalaga yung the different and new opportunities that come our way. I'd like to invite you to text us, text DZAS space message and send to 0917-572-1754 and Facebook 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang question for the day, ano ang mga bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo? Sabi ni Rona Ginto, ako Tita Chiki, looking forward ako sa pagbabago ko. Lalo na pag-handle ko sa mga finances. Gusto kong matutong mag-say ng no o kontrolin ang sarili ko sa kakabili. Rona, huwag ka mag-shopping muna. Huwag mo munang tingnan yung S at saka yung L at isa pang S at yung T at yung C na mga letrong mag-shopping. Kasi, bakit mo iti-tempt ang sarili mo? Ako ang ginawa ko, inanalyze ko yung mga damit ko. Ano ba yung puno-puno ka ng damit tapos di mo naman magamit? Or iba na ang ginagawa mo ngayon. You have to decide what are you doing today.
what activities do you do today? Yung currently, hindi yung before. O kung before nagtatrabaho ka sa bangko, very corporate at lahat, iba ang wardrobe nun sa yung kunyari artist ka na ngayon. Nagpe-paint ka ba o nagaganito? Iba yun, okay? So, alamin mo, tapos from there, mag-shopping ka sa closet mo. Nagamit ko na ba ito? Kailan ko lang nagamit? 7 taon na. Bakit hindi ko ginagamit? Ay, maliit na ba? O pumayat na ba ako? Ay, di malaki na yan. Magdi-decide ka kung ibebenta mo, pamimigay mo, o babay now, no? Tapos i-bless mo sa iba, okay? Pero Rona, huwag ka muna mag-shopping na mag-shopping. Mag-shopping ka sa closet mo, mag-shopping ka sa pantry. Alam mo pa nag-shopping ka doon sa sarili mong gamit? Ha? Alam mo bang nakalimutan ko na may mga ganito pala ako? May binili pala akong ganyan na nakalimutan ko. Ang kailangan lang pala, kaya pala, ba't di ko ginagamit yan? Ay, paano mahaba? Eh, di dapat paiksian ko lang yung pants, gagamitin ko na yung 2 yan. You forget, okay? Sabi naman ni Cha Lasan, sa akin Tita Chiki, still on the process pa rin po ako ng mahabang pasensya, please. Hindi ko po alam kung bakit ang ikli ng pasensya ko sa mga taong mahinang umintindi ng instructions. Kaya ginagawa ko po lahat ng best para maintindihan ko po sila. Do not even think na ang brain mo pareho nila. Hindi, minsan hindi. Minsan talaga hindi. So wag kang mag-explain na maraming numbers. Isa-isa mo. 1, unlock. Ganun lang muna. Wag mong habaan ng sub instruction. Unlock. 2, open. 3, get this. Kunyari, get color blue. Ganon. Huwag ka magsabing blue or green or orange. Mahaba na yun. Okay. Not unless ang kausap mo ay nagka-college. Kung hindi, isa-isa lang. Tapos, wash color pink. O ganon. O tapos, alam mo na anong susunod. Isampay ba o hindi? Paarawan ba o hindi? O dyan lang sa may lilim. Ganun lang instruction mo. Kung nakakabasa, sana, isipin mo hindi lahat kasing brilliant mo, ha? Tapos you pray. Tapos sabihin mo, halika, explain ko ulit. O sige, anong pagkakaintindi mo? Pag hindi, explain mo ulit. It's okay. Sabi ni Ayesa Kines, ay Tita Chiki, to be honest po, gusto ko pong baguhin sa sarili ko. Ay unahin ko naman po ang sarili ko. Yes po, Tita Chiki, dahil nasanay po ako sa mga taong sila ang nagdikta sa buhay ko, kaya gusto ko pong bumawi sa sarili ko po mismo. Ayeza, I understand what you're driving at. And I understand because all of us have been there. Magtira ka naman para sa sarili mo. Huwag lahat give. Kasi alam mo, magiging kang miserable, maiinis ka, iinit ulo mo. Tapos, pag may kumausap sa'yo, bullshit ka na. So, itry mo na maging nicer. At saka, wag mong matuto ka mag-say ng no. Ang no no, ha? Pag sanabi mong no, hindi ka parang rubber band na yes or no. Pag no, hindi ko po kaya yan ngayon. Okay, yan ang hinihingi mo pang bayad ng ng grocery, ng Meralco, ng tubig, ng wifi. Okay. Pumili ka, may kaya kang isa lang doon. Sa ngayon po, ang mababayaran ko po yung wifi. Yung iba po, hindi ko mababayaran. Bakit? May iba po akong binayarang iba. Bakit? Gumastos kang sobra? Hindi po. Ito'y pangangailangan ko. O ganon. So, wag ka. Hindi lahat give, ha? Pag nagdadadrama sa'yo, alam mo, minsan, kailangan matuto kang mag-detach, no? Kung makakatulong ka, go ahead. Kung hindi, you have to self-preservation and self-care. You have to take care of yourself, okay? Part 2, question and answer na tips ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Sa question and answer ni Tita Chiki po, ay ito po yung part 2. I will try my best sa sagutin lahat ng questions niyo para makatulong kung
ako sa inyo. Kaya naman tuloy-tuloy ang ating pagtatanong dahil gusto ko din na matulungan kayo. Pag-suggest man lang, be your favorite tita. Okay, eto naman. Ay, hindi siya nagtatago ng pangalan. This is from Malu Chavez. Ay, hindi. Tinatago niya sa pangalang Malu Chavez. Hi, Tita Chiki. 35 years old na po ako at wala pa din po akong mapapangasawa. Sabi ng mga kaibigan ko, ang high ng standards ko bilang isang babae. Tanong ko po, Tita Chiki, dapat po bang palitan ang pananaw ko sa buhay at karir? Salamat po sa inyo. Young lady na tinatago natin sa pangalan Malu Chavez, kung ikaw ay kaipareho ng mga anak ko, number 1, di pa naman matanda ang 35, okay? Huwag ka settle, okay? Huwag mong palitan ang pananaw sa buhay mo. Don't lower your standard. Hayaan mong ikaw ang abutin ng taong willing kang pakasalan. Don't fool yourself. Kung para sa'yo yung isang taong yan, para sa'yo, believe me, ihahatid sa'yo ng Panginoon. Huwag kang papayag na maagrabyado ka. Naghintay ka ng 35, dapat maayos ang mapapangasawa mo. Choosing a husband is the biggest decision and most important. A partner in your life is the most important decision you will make. Ayaw mong magkamali dyan. Ako, sinabi ko sa mga anak ko, choose at sa mga pamangkin ko, write down yung, Dear Lord, ito ang gusto ko sa mga pangasawa kong qualities. 1 to 10. Pero yung 1, 2, 3, Malu, yung pinakamahalaga. Ano yung 1, 2, 3 na non-negotiable? Yung 1, 2, 3 mo, iba sa 1, 2, 3 nung katabi mo. Iba sa 1, 2, 3 ko. Iba dun sa kabilang pintuan na 1, 2, 3. So, pag sinabi mong this person has to love God and talagang have a personal relationship with God, kung alam mo palang wala, edi wag mo nang tingnan. Sabi nung isa, gagawin ko siyang Christian, Tita Chiki. Sana, okay. Kung mahalaga sa'yo yon. Ako sabi ko nun, kailangan yung mapapangasawa ko, yun ang una, may pagmamahal at takot sa Panginoon. Yung nakatingin kami sa Panginoon. Number 2, sabi ko, dapat, ito'y ako sabi ko, mas matalino sa akin. Hindi ako pwedeng mag-asawa ng mas matalino ako. Ay, ba't pa ako nangailangan ng asawa? Gusto ko yung mas matalino ako, siya, at saka yung marunong dumiskarte sa buhay. Mahalaga yun. Yung iba naman, hindi yun ang mahalaga. May pamangkin ako sinabi sa akin, ang gusto ko, Tita Chiki, tall. Sa kanya, yun ang mahalaga. So, kung nag-date ka ng kahit mo lang, wag mo nang tingnan, dapat nakatingala daw siya. Yung isa sinabi sa akin, dapat po, Tita Chiki, ang gusto ko yung loyal. Sabi ko, bakit? Yun ang gusto mo, number 1 mo yun, Hindi yung may trabaho, may ganito, may income. Sabi niya, gusto ko loyal, tsaka number 2, Chinese. Tapos sabi ko, because, sabi niya, pag Chinese, paano din pala ang kanyang background din pala, Chinese family. Sabi niya, because it's important kasi sila, masisipag, masisipag, yon. So, kanya-kanya. So, I want you to do that. Surat mo yung 1 to 10, 1 to 3, non-negotiable, 4, 5, 6, yung sana, 7, 8, 9, 10, wish you were here. Tapos, idikit mo yan. Have 2 copies. 1, you will put where you blow dry and fix your hair and face every morning. Yung isa, ilagay mo dun sa harap ng iyong banyo, kung saan ka nagtutoothbrush. Tapos, basahin mo yan. Okay? It's funny, but it works. Alright? Basta alamin mo kung anong gusto mo sa buhay. Number 2, sabi nga ni Riley Santos. Good afternoon, Tita Chiki. Gusto ko pong itanong kung paano po ako magsisimula muli. Sobrang feeling ko wasted na ako dahil 3 beses na po ako nagpalit ng course at puro simula lang ang ginagawa ko. Paano po ba aayusin ang buhay ko? Rayleigh, alamin mo ang gusto mong gawin sa buhay. Follow your heart, but but always think kung ano ang makakabuti sa'yo. Sometimes,
it's not the college degree that you have that's going to end up to be what you will be doing in the future. Because sometimes, like ako po, ang mga tinapos ko sa college, hindi yung ginagawa ko ngayon. Nag-Bachelor of Fine Arts ako, major in Interior Design at Fashion Merchandising. As nag-marketing ako, inalam ko sa Barbizon School of Fashion Merchandising and Marymount College sa New York, sa Manhattan, sa New York. Hindi ako nag-accounting, pero ang naginawa ko po for the past like 20 years is ako ay wealth management. I did wealth management and investment and insurance advisor sa aking mga clients, no? So, ginawa ko yun. Tapos pala nag-showbiz ako. Ako finish something. Whatever it is, just finish it. Tapusin mo lang. Sana maka-finish ka ng something na nag-e-enjoy ka. Pero kung hindi, tapusin mo lang yung one. Pagkatapos from there, mag-decision ka na kung anong gusto mong gawin. Because when I was, when I was in corporate, yung mga kasama ko doon, hindi naman yun ang ginagawa nila. Yung iba nursing graduates, yung iba communication arts, yung iba tapos din ng kung anong, yun iba. But it doesn't necessarily mean yun ang gagawin mo. But ako, you have to equip yourself with a college degree, sana. Because life is very competitive, para yan gera. Dapat meron kang panglaban, okay? Para hindi ka din nila mabubola. Mga kontrata, mababasa mo, maintindihan mo. Gusto mo mag-accountant ka, kung magaling ka sa math, mag-accounting ka. Tapos mag-CPA ka, tapusin mo lahat. Gusto mo mag-communication arts ka, tapos yun, find out what your because sometimes, most of the time, 23, 25 years old na yung anak mo, hindi pa alam kung ano gustong gawin. Sa Filipino, ang tagal mag-mature, ha? Ang tagal. Kasi nakatira ka sa magulang mo forever. Sa iba pong country, 18, 19, 20 years old ka, nakaalis ka na. Nagsasarili ka na. Tinuturuan ka na to be independent. Sa atin, hindi. Nakatira pa sa magulang forever. Minsan naman kasi hindi kaya or minsan tinutulungan ng magulang. So pag-usapan nyo, but ako, finish whatever your course you're doing now. Huwag ka na mag-take 3. Alam mo ang gastos mo. Alam mo naiinis na yung mama mo sa'yo. Kasi kung anak kita, matagal na kitang sabihin ko, wag na. Stop, magnegosyo ka na. Okay? You can do business. Kung ano man yung course mo, konektado doon, mag-business ka. Okay? Tapos, I hope in one way or the other, nakatulong ako, ha. Samantha De Leon, hi Tita Chiki, sobrang good vibes po ngayon ako sa Ricardo. Tanong ko lang po, paano ko mamamanage ang pera? Ang hirap ng buhay ng isang breadwinner. Feeling ko, need kong kumayod ng kumayod. Saan pa ba ako mali? Sa pagbibigay ng lubos sa magulang o trabahong maliit ng sweldo pero masaya ako? Sana Tita Chiki, matulungan po ninyo ako. Sam, make a to-do list. Gawa ka ng listahan na kailangan mong bayaran sa tuwing susweldo ka. Ikaw ba ang pinasasalo ng lahat? Yung ba yun? Like lahat, ikaw. Mag-ipon ka dahan-dahan. Tell your parents kailangan mo din mag-ipon sa future. Or tell them na hindi ganun kalaking sweldo mo, no? Pag kunyari, alam nila ang kinikita mo, kunyari 25. Sabihin mo 20 lang. Para meron kang pangsubi. Paano ka naman co-commute kung wala kang transpo mo? Paano ka makakarating sa paroroonan? Paano yung kakainin mo? Okay? Babaong ka, bibili ka ng food. Alam po ninyo, ang laki ng matitipid mo kung may baong ka. Rice and something. Ako sandwich. Ako noon walang katapusang tuna sandwich. Araw-araw yan. Minsan iibahin ko lang. Okay? Lalagyan ko ng chips o lalagyan ko ng apples. Apple slices. Pero yun din. So alamin mo kung saan ka happy. Mag-ipon ka dahan-dahan. Tell your parents na kailangan mo din mag-ipon sa future. Minsan hindi mo na kailangan sabihin yon. Tumulong ka kung kaya. Pero pag masakit na, mag-isip ka na. Okay? Nathaniel Castro, Tita Chika, I'm 28 years old po ngayon. Maganda po ang posisyon ko sa trabaho.
Kaso maraming nakakapansin na naging mainitin ang ulo ko sa trabaho. To be honest with you, Chiki, mabait ako, Tita Chiki, kapag wala ako sa trabaho. Kapag nasa trabaho, I need to perform well. Paano ko kaya i-handle yon para hindi ma-misunderstood ng workmates ko? Hirap mag-smile ha, pag ganun. Ako try to smile. Minsan kasi pag binobola mo yung sarili mo, nakasmile ka, happy ka na. For colleagues na hindi maintindihan yung papagawa mo, isulat mo na sa papel. Bigyan mo sa isang 1/4 sheet na papel, 1 and 2 and 3 na kailangan niyang mayari ngayon. Gawin mo parang kinder kaysa sa ikaw ang uminit ang ulo. So, ang tanong mo lang, 1, 2, 3, alin ang nagawa mo doon? Tapos lahat o hindi? Alin ang hindi? Saan ka matutulungan? Ganunin mo na. Mag-ano ka na? Spoon feeding para hindi, because you don't want to have stress na super stress. You don't want to scream. Ilagay mo na sa brain mo, hindi lahat matatalinong kasing talino mo. Okay? Kaya mo yan. You know, pray. Minsan kasi hindi mo alam. Yung kasama mo sa work may dinadaanan na mas grabe sa'yo. Hindi lang nagsasalita. And I suggest na hindi mo i-broadcast lahat ng problema mo sa iyong office mates. Wag. Just tell them, you're fine, you're wonderful, you have God in your life. Fake it till you make it, nakasmile ka. Hindi ka naman talaga pababayaan ha? Okay. I hope in one way or the other nakatulong ako. Remember ha, work-life balance. How to manage people properly is isa-isahin mo. Kunyari may team ka ng, 8 kayo o 10 kayo. Isa-isahin mo 1. Mag 20 minutes ka with each one o half an hour. Kausapin mo. Mag-cafe kayo together o bilan mo siya ng whatever, shake. Tapos mag-usap kayo. Magdala ka ng kape at saka browas, tapos magtawa na kayo. Kwento kayo na paano ka matutulungan as your manager. Sabihin mo, saan ka nahihirapan, saan ka nahihirapan, saan ako mas gusto na frustrate. Yung pag-usapan nyo. Alam mo, lahat na papag-usapan yan. You'll be surprised ha. Pag natapos mong i-meeting yung 10 tao na yan, mas happy ka, mas closer kayo, tsaka mas tulungan at mas team kayo. Okay? Yun talaga, teamwork. At this time po, please allow me to pray for you because it's a new year and it's filled with a wonderful, refreshed hope. Okay, let's all bow our heads. Let's pray because we forget na may mga taong nasa hospital ngayon na doon nag-Christmas, doon nag-New Year, doon nag-after New Year. Minsan hindi natin malaman na meron silang mga dinadaanan na hindi natin alam. So let's bow our heads and let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you that we are able to talk to you today. We thank you for the blessings that you give us, for the protection for each and every member of our family. Lord, sa bawat isa po na nakakaranas ng lungkot o pighati kung paano babangon sa araw-araw, I pray God that you will strengthen them. Ipakita po ninyo ang inyong kadakilaan sa kanilang buhay. Embrace them, God. We ask for healing and comfort sa mga taong nakakaranas ng mental health problem ngayon. Asking kung kaya nila ang buhay pa o hindi na. Sana Lord magkaroon ng kalinawan ang bawat isa sa paggamit ng kanilang pera. Unahin nawa nila Panginoon yung dapat bayaran, dapat bilhin at gawin nila sa salapi nila. Mag-iisip ba ng maliit na kayang negosyong puhunanan? Hindi yung malalaking negosyo. We lift up everything to you, Lord. We thank you for 2024. For the ways you have worked in our lives, for family time, for memories made, for friendships, for strengthened fears overcome, health and lessons learned, Lord Jesus, for being with us in grief, in pain, in hardships, in losses, anxieties, doubts, yung mga struggle, mga sickness sa amin buhay, at yung ilang pang mga challenges na binibigay niyo, Panginoon, o na nangyayari sa buhay namin. For the times you have helped us through.
for being the God of all comfort who comforts us so that we can comfort others. Lord, maraming salamat sa paglalakad na kasama namin araw-araw. And sa pagtulong para magkaroon kami ng mga victories over sin. Salamat sa alis nyo sa amin sa mga temptasyon sa aming negosyo, temptasyon sa eskwela, temptasyon na gumawa ng hindi dapat, Panginoon. Forgive us for the times we have sinned, and thank you for your grace upon grace. Your mercies are new every morning. Thank you, Lord, for being our Savior and calling us your children. You are our God. You are our Father, Panginoon. Maraming salamat na nakakausap ka namin araw-araw. We ask that you will again reveal your faithfulness in this new year. In the most precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po nagtatapos ang programa ngayon Sabado na Rekado. Naku, sana po nasiyahan kayo sa aming programa ngayong araw. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na makinig. Samahan kami uli next week dito sa Rekado. At nagpapasalamat tayo sa mga kasama namin. Ay nako, production technicians Nathaniel Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano, John B. Reyes, Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Raymond Rico Paner, and Angelica Kalayag. To our writers, Miss Absidy Ferrer, hi, Ayla Escalante, John Philip Lagtapon, Des Magtunaw, and Brian De La Cruz, good job. Sa ating pong station manager, Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo. Dito po sa Rekado, dito lang sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Remember to celebrate life instead of counting what you do not have. Count what you have. Malalaman mo, ang dami-dami mo palang meron na hindi mo nakikita. And God has been so good to you. Have a great week ahead of you. Happy January. Bye. See you next week. God bless you po. Even more. Amen. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.